at lilinlangin kayo ng todo-todo. Kunwari earthquake, simple and secure. Ayan na ano na siya. Ayan, magandang araw sa inyong lahat mga Mima. Marami kasing nagtatanong, Team Marcos, bakit madalang ka na mag-upload ng videos? Excited pa naman kami panoorin yung mga videos mo, yung mga reviews mo about Ola, mga kung anek-anek na utangan. Kasi last year, sobrang na-busy ako. So, ito na sasagutin ko. Since nung November, syempre, birthday na Aki Junakis, yung bunso ko, nababaita. Diba? Tapos nag-holiday, syempre nagpasko, bagong taon. Madami tayong ganap last year. So, thankful tayo dyan, grateful ako dyan kasi nga dahil sobrang busy natin, marami tayong ginagawa. And of course, yung pag-video or pag-review ko ng mga loan apps, nandyan lang yan, hindi mawawala. Yun nga lang, na-busy talaga ako, talagang ngarag ako. Yung aking alindog hindi na kaya. Tapos, maghahatid sundo pa ako sa aking panganay sa school. Tapos, ayun nga, araw-araw yan, tita. So, hatid sundo. Tapos, matutulog ako. Pagkahatid ko, matutulog ako. Tapos, gigising na naman ako ng tanghali para sunduin yung aking Junakas. And then, syempre, after ng sundo-sundo, ako naman ay papasok sa opisina. So, required na kasi kami ngayon, na pumasok sa office physically. Kasi last time, 2 beses sa isang linggong work from home. Ngayon, naging 3 na. Parang padagdag ng padagdag yung yung frequency ng aming return to office per week. Per week 3 beses nasa opisina ka. Tapos 2 beses work from home ka lang. So, nasa pulisiya kasi yan. Kailangan talaga nasa office kami 3 beses sa isang linggo. Ayun, ngayong January nag-start na. So, medyo busy-busy talaga. But anyways, may mga ginagawa pa naman akong mga reviews at hindi mawawala yan. Just keep updated. Always check my social media accounts. Team Marcos sa Facebook at saka sa TikTok. Team Marcos din. Panoorin yung mga videos ko. May mga nilalabas naman akong mga updates sa mga nire-review natin. And of course, salamat sa mga sumusuporta talaga naman sa ating channel. Baka naman sa mga bago dyan, mag-subscribe na kayo para maambunan kayo ng chika bomb about mga pautangan ngayong 2026. Naku, nakakaloka. Meron na naman akong nakitang isang bagong Ola, which is a fly by night for sure. Kasi nga, bago siya bago sa pandinig ko tong pangalan niya. Nakakaloka. Ang pangalan niya ay Kapit Cash. Parang kapit patalim lang. Kulang na lang lagyan ng patalim. Nakakaloka. Ano pa naman tong mga pangalan ng mga Ola, no? Yung mga fly by night. Wala na talaga silang maisip na professional sound. It's giving talaga scammer yung pangalan ng mga bagong Ola ngayon sa Play Store. Ito sa Play Store siya makikita, mga Mimaria. Nakakaloka. Gusto kung may mga alam kayong mga bagong Ola na hindi ko pa nare-review, pa-comment naman dito sa comment section at tayo ay magre-research ng bonggang-bongga at i-review ko yan, hihimay-himayin ko yan mga Memoria. Pa-comment lang dyan yung mga requests niyo. Anyways, nagda-drive ako today kasi nga susunduin ko na naman aking Junakis, but hindi ko hawak ang aking camera, so meron akong lalagyan naman dyan. So, yung mga magsasabi dyan, driving, eklabo, huwag kayong mag-alala, I'm safe naman mga Memoria. Yun lang, I'm responsible driver, o diba? Okay, so yun nga, mabalik tayo kay Kapit Cash na yan. At anyways, may lang din, pasadahan ko lang din kasi nung December, syempre nag-holiday, whatever, diba? Yung family ko, dinala ko din naman, umuwi kami every year, parang gagawin ko ng talagang gagawin na namin every year, yung doon kami magpapasko at mag-New Year sa Ilocos, kasi yun yung province ko, ang Ilocos Sur. So syempre, sa tagal din naman nating hindi nakapag ulit, Pasko kasama ang La Familia, mga Ilocanong La Familia natin, 'di ba? So ayun nga, umuwi kami. So anyways, nabanggit ko lang yun,
abangan nyo kasi may bago din akong pinagkakaabalahan na naman. Ang dami nating racket, di ba? Nakakaloka. Anyways, abangan nyo na lang, popost ko na lang. Sana supportan nyo din ito. Kasi nga, pinag-isipan ko to ng mabuti, Ang dami ko nang inutangan. Ang dami ko nang inutangan. At alam ko mapupunta siya sa magandang purpose, di ba? Purpose. May bad purpose ba? Basta maganda ang kanyang papupuntahan. So please support me this 2026 kasi nga meron akong ilo-launch. Di ba? Tara! May ilo-launch. Anyways, yung nga, mabalik tayo kay Kapit Cash. So ano yan? Kumakapit sa patalim? Nakakaloka tong Kapit Cash na pangalan, ha? So as you can see naman mga Maria, Kapit Cash Dash Online Quick Loan. Under daw siya ni alam mo, natatawa talaga ako sa mga pangalan ng mga Itechuaryang to. Nakakaloka. So ito yung legal name niya. Under siya ni Delicia. Delicia Lending Investor and Trading Corp. Delicia, but it's giving a foreign church. Delicious. Deliciousness. Miss Delicia. Miss Deliciousness. Ang taray. Nakakaloka. So, alamin natin. Okay. So, ito ang sinasabi niya. Simple and manageable. Easily manage your repayments. Fast and transparent. Get your funds in one go with no hidden fees. Easy to use Easy to use smooth? Ano daw? User-friendly experience from start to finish. Grow your limit, unlock higher credit lines by repaying on time. So, let's get to the about this app na. So, ito na. Sinasabi niya, experience transparent, fast, and simple online loan with Kapit Cash. Kakapit ako di. Kapit to ko. Your quick, simple, and secure loan partner. Okay, so ang loan amount daw is from 3,000 to 60,000 pesos? Kaya nang i-offer yan up to 60,000 pesos. Ang kanyang loan term is 91 days to 180 days. Ito na naman tayo. Sa 180 days. Maximum annual percentage rate is 29.2% per annum per year. Wala daw siyang transaction fee. Okay, so naniniwala ba kayo dyan? So bakit daw si Kapit Cash? Bakit mo pipiliin yung si Kapit Cash? Kasi nga daw fast approval and disbursement. Diba? Di umano. Apply 24/7 and get a quick in-app evaluation. Once approved, receive funds directly to your bank account, GCash, Maya, in minutes. Not days. May ganun siya. Not days daw, in minutes. 100% online process. Okay, flexible and transparent, safe and fully compliant, talaga lang. Woo! Sabi niya dito kasi, your security is our top priority. Delicia Lending Investor and Trading Corp is a duly licensed financing company. We operate under the strict supervision of Philippine Securities Exchange Commission and comply with the data talaga? I-double check nyo nga yan sa website ng SEC kung nandun pa siya. Kung talagang nandun siya ha, pa-comment naman. Okay, anyways, kamukha siya ni Fast Cash. Kamukha siya ni Fast Cash VIP yung recently na bigyan ng sample ni Supreme Court o Supreme Court na mismo yung Chumorjak. Kay Chumorva kay Fast Cash VIP. That would be on a separate video. Pero parang kamukha niya, yung app niya, yung design pa lang Okay. So, let's see. Okay. Dito sa ratings and reviews, meron siyang 4.7. 4.7 is not bad. Saan galing yung 4.7? Bakit ang daming 5-star detail? Well, alamin natin, ang sabi ng isang Itechua dito, easy to navigate, hoping for the approval. Meron din nagsabi, the platform is easy to use. Hope I'll be approved. Sabi niya ganon. Okay, so meron din nag 1 star dito ha. Terrible facial verification. Keep saying error with this is a scam. They just want to get the info. Sabi niya.
Okay. May nice din dito. Tapos, sabi pa niya, 1 star, isa na mga Itechu ang nag-review. Ang bagal ng process. Sa facecam pa lang, ang tagal ng process, kakabwisit. Ayun, na ano na siya. Na-board na si Itechu. Tapos, may nagsabi dito, ayun na, paulit-ulit. Itong isa naman, the platform is easy to use. Okay. May 1 star din ulit. Pagkatapos kunin lahat ng info mo, bibigyan ka ng credit limit. Tapos, rejected! Rejected naman. Okay. May nagsabi din easy and fast. Hoping to get easy and fast? Ang tagal nga daw eh. Okay, so syempre inopen ko yung app just for security purposes and for ano lang, 'di ba? For review purposes or educational purposes. Anyways, ang sabi dito ang loan term is 120. Okay, ito hindi pa ako nakakapag-login na or nakakapag-sign up sa app. So ang bungad sa akin 120 days ang term. So interest is 0.05% per day. So meron siyang maximum loan of 50,000 pesos. Taliwas dun sa sinabi niya na maximum amount dun sa about the app, dun sa ano mismo about the app niya, 60,000 yon. Dito, maximum is 50,000 lang. Pero ang sinasabi na naman dito sa baba, borrow up to 60,000 na naman. So, hindi siya consistent. Doon pa lang red flag na mga mima. Okay, red flag na. Super low, 0.05% rate, limited time offer. So, taliwas doon sa sinasabi niya dito sa baba at saka doon sa about this app. So, red flag. Number 1 yon. Red flag na. Okay. Tapos, syempre, palalaginin ka para makapag-apply. So, kailangan mong ilagay yung number mo dyan. Tapos, may SMS code or OTP. Okay, sabi pa dito, your finance pal get approved in 3 minutes. Use funds anytime. So, syempre, may privacy policy and terms din siya. Okay, ito yung mga ina-access daw nila. Okay, kailangan mo daw i-grant yung permissions ng mga Itechuwarya. So, device information permissions. So, they collect basic device details, yung model ng ano mo, cellphone mo, yung OS niya, to detect suspicious activity, prevent fraud, and protect your account. Talaga, bakit kailangan pa? Oh, no! Di ba? Kung legit ka, hindi mo na kailangan to. Bakit yung mga legit app, hindi kinakailangan ng mga ganyan? Tapos, memory access din. Used to save temporary files and cache data, improving app responsiveness. No, it's a red flag. Red flag na naman. Tapos Wi-Fi and network permission para daw maintain stable communication with our servers. Wow! Hindi ensuring every action you perform is transmitted and received. Tumigil nga kayo. Wi-Fi and bakit kailangan yon? Tapos location access as an auxiliary security measure. Location data is used only. Eto na. Hindi pwede. Bakit mo kailangan i-access yung location? Hello? 'Di ba? App ka lang. Sino ka ba? Investigador ka ba? Kaya ka Kaya kayo natatag ng Supreme Court na against the privacy Data Privacy Act of 2020. Ayan tayo. Ganyan na ganyan si Fashcash. Ayan pagka continue ko, para lang ma-check natin. Wag nyo applyan hindi porket inaano natin nga apply nyo na dyan. Okay, allow Kapit Cash to access your device location. Ayan yan. Tapos, SMS messages din. Si Kapit Cash dyan magsisend and view SMS messages. Talaga? No. Tapos, ID verification. Ito yung mga pwede mong isubmit. Di umano. Okay. Tapos may, ID, parang fast cash talaga siya, Okay, anyways, yun lang. Hindi na ako nag-continue kasi alam ko na, yung mga red flag pa lang, hindi na dapat kini-continue. Diba? Ay nako, scam yan. Huwag nyo nga applyin kahit registered. Hindi lahat ng registered dyan sa SEC, mapagkakatiwalaan, Kailangan mamili din. Oo, may mga registered dyan naman dito, pero syempre, hindi lahat a-applyan mo, mga memorya. So, red flag yan. Anyways, mag-iingat kayo kasi maraming mga maglilipa ng mga bagong OLAP for sure this 2026 at lilinlangin kayo ng todo-todo. Kunwari, magpapanggap sila na legit sila pero pagka-check mo ng app, ang daming red flags. At may mga napapanood ako ngayon yung mga pa-ads dyan sa Facebook at ibang social media platforms. Diba, ginagamit si Tala. Ginagamit yung
Nakakaloka. So anyways, mag-iingat kayo and applyin nyo lang yung alam nyo mga legit, super legit at mapagkakatiwalaan, SEC registered, yes, CIC accredited din, at saka walang bahid ng kajutaan ng mga pangjajara. So kagaya ng mga nasa link ko dito sa comment section, i-check yung may mga alternative cash loan options tayo. Mas mabuti pa ito ng mga applyan natin, di ba? Sabi ko nga, mas okay na yung medyo may kataasan ng interest, basta hindi ng jajaras, hindi ginagamit yung information nyo, hindi ninanakaw, hindi ginagamit sa kung ano-anong mga purposes na pangjajaras, at hindi mo din kailangan ng app dyan, yung iba dyan na pwedeng alternative cash loan option. So i-check nyo yung link ko dyan sa comment section at balitaan nyo naman ako kung na-approve kayo sa mga recommended na mga legit loan na pwedeng jutang ngayong 22. Again, be a responsible jutangera and iingat sa mga fly-by-night na mga jola. Enjoy! Thank you.